Our dear Heavenly Father, we thank you for waking us up today with strength, with new life, Yes, Lord. and with new hope, oh Lord God. Yes, God. Thank you for the Thursday morning that you can again gather us in this venue to Thank you. hear from you again through the message that Pastor Efren will give the group, and for Sister Cora facilitating, oh God, the message after Pastor Efren. Salamat po, Panginoon Diyos, for everyone that is in this venue. We are excited at how we are going to at how you are going to minister to our spirits again through Yes. two revelations that we will receive this morning. Again, our prayer is that you open our spiritual eyes, our ears, and give us a heart to be able to understand what you are saying to us today, O Lord. And we lift up to you Yes. time, walang istorbo na makaka-attempt na guluhin ang aming Bible study, but we release the spirit of understanding, clarity, and we receive your word, O Lord God, na tunay na may magpapasasalamat at pagpupuri sa iyo. Salamat, Panginoon. We entrust to you yung mga susunod pa at lalo't si Doktora Fe na makasama din namin sa araw na ito. At si Jocelyn, O Lord God. Yes. Salamat din po muli ay binigyan mo kami ng ganitong pagkakataon. We cannot thank you enough, O Lord God, for this learning and study of your new word, of the message that you will give us today. Again, O Lord, we give you back the glory, the honor, and the praises. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank God. Si Lilibet din, makahabol. Good morning po, mga magagandang kapatid. Amen. Good morning po. Salamat. Yes. Talagang marami po sa atin ay gumaganda, gumopogi. Amen. Mag-amen ho kayo. Pag hindi kayo nag-amen, sasabihin ko, pangit kayo. Amen. Amen. Maraming salamat po. Yes po. Good evening, Malu, and sa aking Ate Blanca na maganda yung herba. Simula na kami. And Ate Lida. Good evening. Amen. Bye-bye. At good evening, good morning kay sa Tree of Life, kay Mirna, kay Ate Ludi, kay Arlene, pati kanino pa ba? Wala na, no? Yes. Ay, magandang araw sa inyo. Thank you, Lord. Opo. At wala ho akong time para kamustahin kayo. Siguro one time mag-retreat tayo, lumabas tayo through online. Rin. Mag-retreat tayo through online. Yes. At pagka nag-online po tayo ay ngayon mahirap lumabas. Kanina, I don't know, dito sa atin sa Pinas, kung meron ako nabalitaan na dinig, parang bagong organization inatag nila dito sa Pilipinas for the senior. Napapabayaan po kasi ang senior, parang hindi ho binibigyan ng pagkakataong mamili. Meron daw ilang mall, hindi ko naman naranasan, na pinipigilan po yung mga senior. Kami pong mag-asawa, pag lumabas po kami, ay thankful kami dahil hindi pa naman po tayo mukhang senior. Siguro kung tatanungin, baka tayo ay hindi payagan. May mga mall na nakalagay, not allowed ang mga 59 and above na mga edad ng mga tao. Pero wala pa ho ako na-encounter. Praise God. Kayo ho ba may na-encounter na? Total, wala naman ho sa atin dito mukhang senior. Si Ate Blanca mukhang junior pa eh. Di ba, Ate Blanca? Nako ha. First time ko, Ate Blanca, magsinungaling. Joke lang. Amen.
meron po ako ituturo. Hindi po ito yung tinuro ko nung nakaraang Sunday. I was just led kaninang umaga noong ako po ay pinag-aaralan ko na po yung lesson natin kaninang umaga. I was just led na ituro po ito. At bigla ko talaga naisip kanina na this is what I need. This is what I will be needing. At ito ho talaga ay, ika nga, magko-confess po ako sa inyo. Talagang problema ko ito nung araw. And I am so thankful kay God na deliver ako dito. At kung hindi ako na-deliver dito, I think I will be having, sabihin po natin, pinakamatinding problema. At kailan ako na-deliver dito? Unti-unti ho eh. Hindi ho ako biglang na-deliver dito. I can honestly say, inabot po ako ng maraming taon. Siguro today, I can confess na talagang, kasi ilang taon na po ba ako sa ministry? Ako po ay came to know the Lord 1973. So that was 47 years ago. Almost 47 na. At pwede ko talaga sabihin sa inyo, mga nakaraan lang, mga ilang taon lang ang nakakaraan nang completely ako po yung na-deliver dito. And no one knows. Nalaman lang po ito ng aking congregation when I finally announced to them my problem. At ito ang title na to, pinamagatang ko ito, I delivered this message in Dubai. At siguro mga 3 years ago, nung kami po yung nagkaroon ng tinatawag na anniversary. We celebrated our anniversary. At pagka galing ko po sa Dubai, I delivered it dito. The title po ng pinamagatan ko ay, ito po ay being strong, maging matapang, maging malakas, maging matatag, maging matibay. Pero hindi ko ito inihinto doon. The title of my message was be strong and fear nothing. Huwag matatakot. Ika nga, walang kinakatakutan. At na-discover ko po na ito ay may malaking bahagi sa buhay ko. At gagamitin ko po ito, tinawag man po kayo o hindi. O may pera man kayo o wala. May trabaho o wala. Sa lahat ng tao. May asawa o wala. Na-discover ko na kailangan palang maging matapang, maging malakas, maging matatag, maging matibay, at walang kinakatakutan. Tayo man ay nagpasimula sa young people, nagpunta po tayo sa pagiging young parents, at katapos yung ating mga anak ay nagkaasawa. Ngayon, ako'y may apo na, marami po sa atin may apo na, ay kailangan po pala natin ito. Lalo na ngayon sa pagtanda natin, ito ang kailangan natin, maging matapang at walang kinakatakutan. I discovered na kakailanganin pala natin to noon, kinailangan ko po ito noon, at sa totoo lang, pasalamat ako kay Lord, ay patuloy pa rin siya nagtuturo. Kakailanganin ko to ngayon, bilang pastor, lalo ngayon may pandemya tayo. We need to be strong. At lalo na po ngayon, na marami mga churches, ay nawalan na ho talaga sila ng tinatawag natin ng fellowship. Katulad do dito, mula ho na March 15, hindi na ho kami nagkaroon ng fellowship. Nagkaroon man ng fellowship sa pamagitan ng online. Nagme-message po ako through online. Yung iba ay live stream. Ako hindi. Sabado nire-record ko na yung message ko. Tapos meron mang grupo ng kababaihan, kalalakihan, kabataan. Kailangan pang magpatuloy ng gawain. Kakailanganin, meaning, much more kailangan ko to ngayon. Much more kailangan natin to. At ito ay pwedeng magdulot sa atin ng maganda o pangit. Pero naniniwala po ako, dapat muna pala i-deal ng tao ang pagiging malakas niya at wala siyang kinakatakutan para umabante, para makausad, para magtagumpay, para dito sa mundong ito na ginagalawan natin. Tanong, pwede niyo akong tanongin, bakit, Pastor? Well, pupunta muna ako doon sa una dahil kasi nakalagay dito, be strong. Bakit ba ako kailangan maging strong? Bakit ba ako dapat walang katakutan? Well, una sa lahat, we discovered na ito po ay nasa Bible na binabanggit sa 2 Timothy 1:7. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Ito po
ay galing kay Lord. Ito pa yung sinabi ni Lord. At dito ko una nakita ang dahilan bakit pala ako dapat maging matapang at walang kinakatakutan. Dahil dito nakasulat na hindi galing kay Lord ang takot. Kaya nga nakalagay, for God has not given us a spirit of fear. Ang spirito pala, ang takot pala ay spirito. At pangalawa, hindi po pala ito galing kay Lord. At kung meron mang galing kay Lord, ang binabanggit dito, galing kay Lord yung power, kapangyarihan. Ang galing kay Lord yung love, pag-ibig. At galing kay Lord yung tinatawag nating sound mind. At nakakayaman po, pero babanggitin ko sa inyong mamaya, ang iba't ibang uri ng katatakutan meron ako. And I would like to admit na pastor na ako noon, meron pa ako. Samantalang dapat ako ay nagtuturo, at pagka nagtuturo ay dapat wala akong kinakatakutan. Pero to be honest, during that time, noong pong araw, talaga hong grabe. Grabe ho ang aking takot at kinakatakutan. Basahin ko po muna ang Isaiah 41 verse 10. Ayan po yung English sa taas. Nasa baba po yung Tagalog. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Tagalog, basahin ko po. Huwag kang matatakot kapag ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglulupaypay, huwag kang masisiraan ng loob, huwag kang mababagabag, sapagkat ako ay iyong Diyos. Aking palalakasin ka, aking tutulungan ka, aking aalalayan ka ng aking kanang kamay ng katuwiran. Ginawa ko na hope version, that's my version. Dinagdagan ko po para sa ganon, lubos nating maintindihan. At diyan po nakasaad, bakit daw tayo hindi dapat matatakot? At bakit tayo dapat maging matapang, malakas, matatag, matibay? Aminin ko ulit sa inyo. Bagamat ako na po yung nagpapastor na, matagal, ilang taon na po ako nagpapastor. Pero aminin ko, during those times, marami akong katatakutan. Ayon sa talatang ito, ang pinakamagandang sinabi ay kasama natin siya. Sino daw pong kasama natin? Bakit tayo dapat huwag matakot? Kasama natin ang Diyos. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, kasama natin. And for your information, hindi lamang po God the Father ang kasama natin dyan. Ang kasama daw natin dyan ay si Jesus, pati ang Holy Spirit. So, bagamat hindi tinuturo sa Bible ang Trinity, wala ho ang Trinity sa Bible, but implied na kasama natin ang Diyos, kasama natin si Jesus Christ, kasama natin ang Holy Spirit. Sa New Testament, meron pong binanggit. Ito po yon. John 14 verse 23. Diyan po nakasaad na silang tatlo ay nasa atin. Basahin po natin. Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him. Yan po yung word. We will come to him and make our home with him. Diyan po, pag in-expound po ito ng mga theologian, diyan po nakasulat na parang binabanggit po dyan, it's God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit ang siyang sa atin. Nung lumang tipan, alam natin ang Diyos na sa atin. Yun po yung unang reason. Pero under the New Testament, nasa New Testament na po tayo, New Covenant na po tayo, ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit ang siyang nasa atin. So maliwanag po ang bilin dito, ang utos sa atin, sa lahat po ng lingkod ng Lord, sa akin, to my wife, sa ating lahat, tayo po'y dapat maging strong at huwag matatakot. Sa tulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, ang dami ko kong katatakutan. At doon ko lang nalaman na yung katatakutan na nasa akin ay spirito na maalipin sa akin na nagresulta ng maraming pangit na bagay. Well, aminin ko sa inyo, number one, meron po akong takot sa sakit nung araw. Kaya ho ngayon, wala ho akong takot sa sakit. Nung araw, bata pa ako, may takot na ho akong sa sakit. Dahil pinanganak ako, may sakit po ako sa puso. Pinanganak akong may sakit ako sa skin problem. At yung skin problem ko, it turned out na maging cancer of the skin po, para ho sa akin. Yun ang reason bakit ako may takot. Ulitin ko ho, takot sa puso, takot sa skin problem,
Tapos pangalawa, may takot ho ako sa tao dahil kasi bata pa ho ako, pinanganak ako, nagkamulat ako, nagkamalay ako na ako itinatago ng aking magulang sa mga tao. Because ayaw nilang malaman ng mga tao na yung pong aking skin problem mula ulo hanggang paa nag-cause para ako'y magkaroon ng sakit sa balat. Mula ho ulo, ang wala lang ho talagang skin problem ako sa mata, sa bibig, pero halos mula ho ulo hanggang paa ay meron akong galis, meron akong sakit. Kaya ho, yung ginawa ng magulang ko na pagtatago sa akin, nag-cause din para matakot ako sa tao. At yun naging dahilan parang ako'y walang lakas ng loob humarap sa tao. Pangatlo, may takot ho ako sa dilim, sa multo, sa demonyo. Dahil kasi yung ating pong mga magulang, pati po yung mga matatanda na nagbabantay sa atin dahil ang aking magulang ay mga negosyante, hindi ho sila ang nagbabantay sa amin. Meron pong inupahan ng nanay ko, ang tatay ko, para magbantay sa amin magkakapatid. At yung pong nagbabantay sa amin, walang ginawa kundi manakot. Tinatakot kami na alam po ninyo yung bilang mga bata na pagka may nakain kayo, parang ako'y bata pa, pag nalunok ko yung buto ng santol, tatakutin ka ng mga matatanda, sabi nila, ako ba't kung nilunok yung buto ng santol? Hindi mo ba alam na yan ay tutubo? Baka tumubo sa iyo, lalabas sa kamay mo, sa paa mo, sa ulo mo, yung sanga. So marami hong katatakutan ginawa, pati yung multo, pag hindi ka matulog, tatakutin ka na may multo dyan, baka mamaya dalawin ka, matulog ka na. So maraming katatakutan na dumating sa akin dahil kasi nga, yung mga nag-aalaga ay, kaya nga ngayon na-discover ko, pag may dinidil ako mga tao, tinatanong ko sila paano nagmula yung takot, paano sila nagkaroon ng trauma dahil bata pa, meron talagang may gumawa noon sa kanila. Balik po ulit ako sa takot. Nagkaroon ako ng takot sa pagpasok ng eskwela dahil kasi pumapasok po ako sa eskwela na wala akong alam. Ako ho ay pinatatao sa tindahan. Meron kaming tindahan. Pagkagaling mo sa eskwela, diretso sa tindahan dahil kasi kami ang papalit para tumao, para magbantay. So ngayon hanggang gabi na po yun. Pag uwi sa bahay, wala na ho kaming oras para mag-aral. And so nagkaroon ako ng takot sa eskwela. Kaya alam po ito ng aking magulang noon. Takot ako talagang pumasok. Hanggang sa ang dami kong takot. Aminin ko sa inyo, takot ako magmaneho. Hindi ho ako marunong mag-drive. Inabot pa ako ng 43 anyos para matuto mag-drive. Imagine, 43 years old na ako na matuto ako mag-drive dahil takot nga po ako. Nung magkaroon ako ng sasakyan, 1998, that was the start. Natuto na ako, napilitan ako mag-drive. Takot din ako sumakay sa eroplano. The first time I ride in an airplane was 1981. Nung magpunta po ako sa Singapore, takot po ako noon. Takot ako mamatay, takot ako mapahiya, takot ako manligaw, takot po ako na injection. 1975, nagkaroon ako ng trauma sa injection. Takot din ako makabunot ng ipin. 1970, nagkaroon ako dahil kasi dinala ko kay Agpawa, binunutan ako ng ipin. At mula na binunutan ako ng ipin, nagkaroon ako ng takot magpabunot ng ipin. Takot ako ma-ospital, takot ako sa patay. Meaning, ang dami ko kinakatakutan. Dami kong katatakutan na pinabayaan ko, akala ko ay normal lang sa tao na matakot. Later ko na-discover meron palang spirito na umaalipin sa akin dahil kasi yung takot pinahintulutan ko. Salamat na lang po na born again ako. Salamat na lang nung maging born again ako, hindi ko alam, meron pa pala akong spirito ng katatakutan. Inabot po ako ng matagal na panahon bago ko napalayas ito. And praise God, salamat may Diyos, salamat may salita siya na powerful. Salamat na lang na meron pala tayong karapatang maging malaya. And praise God, sa totoo lang po, ngayon, hindi na po ako takot to anything. Na-overcome ko yung katatakutan, na-overcome ko to, na naging matagumpay po ako, napaalis ko to, and praise God. I believe with all those experiences na dumating sa buhay ko, doon ko talaga finally na-realize, totoo pala ang Diyos, totoo pala na may salita siya na makapangyarihan. Kaya nga po hindi ko ito makakalimutan. First and foremost, may Diyos na buhay. Dahil kasi noon tinuturo ko lang ho ito eh. Nagtuturo ako na may Diyos na buhay. I'm a pastor, I'm a Bible study leader, I'm a counselor, I just preach that God is alive. Pero iba pala yung
maranasan mo in reality na talagang may Diyos sa buhay. Without those experiences, di mo pala pwede talagang ituro na may Diyos sa buhay. I can preach that God is alive, pero nung araw, tinuturo ko lang ho yun. I can only share from what I've learned through the mind. Kaya nga po pala walang dating sa maraming tao dahil kasi ang tinuturo ko ay leksyon lang. But I need to come to the point in my life na talagang ang Diyos ay buhay. I hope, I pray tayo din po, makapagturo tayo ng hindi lamang lesson, makapagturo tayo real, na may katotohanan. Dumating din po ako sa point na naniwala po ako, na-discover ko talaga palang may salita siyang buhay at totoo. Ito yung sinasabi ni Paul na always learning but never coming to realization ng tinatawag na truth. Pwede pala tayong magturo ng parang aralin lang, pero hindi hango sa buhay. And I am so thankful to God. Ngayon, pwede ako magturo na talagang huwag tayong matatakot, tayo maging matapang, tayo maging malakas by real, in real, real to life. Na talagang hindi tayo magtuturo ng katuruan lang, kundi talagang nangyari sa ating mga buhay. Thankful din po ako dahil kasi finally I realize may plano ang Diyos sa akin. Mababasa mo ito sa Jeremiah 29:11. Noong araw, akin itong ikinalulungkot na ang dami kong pinagdaan ng sakit, may cancer, may sakit sa puso, may katatakutan, may trauma. But I'm so thankful to the Lord. Dumating ako doon, nadaanan ko yun. Dahil kasi kung hindi ko ito nadaanan, hindi ko napagtagumpayan, I can never share the truth. Because yung truth na itinuturo ko, katulad ng binanggit ko sa inyo kanina, parang katuruan lang. Pero ngayon, ang pinagpapasalamat ko kay Lord, realization. Na-realize ko. I now discovered na talagang hindi po ako pwede magturo ngayon ang Diyos ay nagpapagaling. Naranasan ko talaga. That's the reason why malakas po ang loob ko magturo na ang Diyos hindi ko tayo pinababayaan. Malakas po ang loob ko magturo ngayon sa mga tao na nagkaroon ng cancer. Hinahamon ko nga po yung mga taong may cancer because naranasan ko talaga. Naranasan ko even yung sakit sa puso, even pagkakaroon ng tinatawag natin trauma. I believe, mahirap pala talaga tayo magturo kung hindi natin na-experience by ourselves. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil kasi meron siyang truth na nagpapalaya. Yung truth na noon, alam ko, I have experience. You can be set free completely from whatever is holding you. Pag naranasan mo itong truth na to, na-experience mo itong truth na to. Naranasan ko din po, finally, dito ko na-discover na talagang mahal niya ako, mahal niya tayo, tinuturuan niya tayong mahalin siya sa anumang mga bagay. Noon, sa totoo lang po, I have a lot of fear. Fear of sickness, fear of death, fear of ghosts, fear ng tinatawag po natin paano ako mabubuhay bukas. Naniniwala po ako, lalo po tayo ngayon mga senior citizen, pwedeng marami kang kinakatakutan. But this is something that you really have to overcome. Hindi mo dapat paintulutan ang takot na maghari sa ating buhay. Ulitin ko po yung sinabi kanina, Isaiah 41:10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ngayon pong panahong ito ay, ito po ngayon ang talagang ginagamit ng Lord sa amin. I've been dealing with a lot of people at iba-iba po ang kaso. Kahapon lamang po ay may kinausap akong isang tao na talaga naman pong walang dahilan para dapat matakot because nasa kanya na ang lahat. Nasa kanya na ang lahat. Pero nakausap ko yung tao at na-discover ko meron siyang mga area na talagang nade-depress siya. Na dapat, hindi dapat talaga ma-depress. At may nakausap din po akong tao na may nakikita siyang babae, pati lalaki pagdating ng umaga. Kaya pala itong taong ito wala nang ginawa kundi maglasing. Kasi nga po ayaw niyang makita yung nakikita niya. Babae, pati lalaki, early morning. At ang masaklapan nito, may nagsasalita sa kanya sa gabi. May nagsasalita sa kanya na merong mga binabanggit na kinakatakutan niya. At ito ang dahilan bakit itong taong ito naglalasing. So ngayon, no one knows. May makakaharap kang tao ngayon, akala mo malakas, pero yung pala mahina. May mahina na parang mahina, pero malakas pala. So ngayon, di ko alam kung gaano ka today kalakas. Let me just show you this picture. No one knows kung gaano ka kalakas.
No one knows kung gaano ako kalakas. No one knows din kung gaano ka kahina. Only God knows. Kaya nga po, ito yung ating topic ngayon. Be strong. Yun po ang challenge ni God. Sa lahat ng naglingkod kay Lord, ang panawagan niya, be strong. Amen. At ngayon pa lamang, through the Word, through the Bible na binabasa natin, salamat na lang, ang dami niyang katuruan. Kung nagbabasa ka ng Bible, lalo na po yung Isaiah 41, binabanggit doon ni Lord. Tinagalog ko po yun. Di po ba? Sinabi ko sa inyo kanina, bakit ka dapat maging malakas? Dahil sabi niya, aking palalakasin ka, aking tutulungan ka, aking aalalayan ka. I thank God for His promise. I thank God for His word na merong ganitong mga kataga. Dinagdagan ko lamang po ito sa Tagalog. Kung tatagalogin ko natin, ganyan po lumalabas. Isang napakagandang pangako na nagmula po talaga sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. At dahilan sa marami siyang bagay na tinuturo, ang Diyos natin, hindi po tayo iwan, kasama natin, malapit sa iyo. At ang sabi niya, palalakasin ka niya, aalalayan ka niya. Lahat ba yan ay pinangako niya? Yes. Sa Old Testament, ulitin ko po, ang sabi ng God, be strong. Bakit ako magiging strong? Because God is with them. Noong araw yan. Amen. Ngayong New Testament na tayo, ang utos pa rin ng Lord, be strong. Bakit? Ang kaibahan, God today is in us. Noon, kasama mo ang Diyos, Old Testament. Ngayon, hindi mo kasama ang Diyos. Ang Diyos ay nasa iyo. Amen? Kaya nga binanggit niya sa Ephesians 6:10, saka sa Ephesians 3:20. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Magpakalakas tayo kay Lord sa kanyang kalakasan and in the power of His might. Ephesians 3:20. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. Dito maliwanag na sinasabi, be strong dahil kasama mo siya. O ngayon, sabihin ko na, in all honesty, hindi lamang mo kasama siya dahil kasi yan ay Old Testament. Ngayon, be strong dahil nasa iyo siya. I like that. Mas maganda ngayon. Noon, for you to know na kasama mo ang Diyos is enough para maging malakas ka. Lalo na ngayon. Hindi mo lang kasama ang Diyos nasa iyo. In Joshua 1:6, Joshua 1:7, and in Joshua 1:9, tatlong beses po inutos ng Diyos ito. Be strong and of good courage, for to these people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. Joshua 1:7, only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. Verse 9, have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Alam natin na kung 2 beses ginamit ang salitang be strong, importante. 3 beses pa ho ginamit sa Joshua chapter 1, verse 6, verse 7, saka verse 9. 3 ulit, inulit-ulit. Ano ibig sabihin? Napakahalaga. Napaka-importante. Ano yung 3 beses inulit? Di po ba nakalagay diyan, be strong and of good courage. Pakinggan po nyo itong sasabihin ko right now. Hindi dahil sa lakas ng kalaban, kaya tayo natatalo. Bakit tayo natalo? Bakit ako natalo? Bakit ikaw natalo? Bakit ka matatalo? Hindi dahil sa, sabihin ko po ulit, hindi dahil kasi sa lakas ng kalaban. Alam niyo kung ba't natatalo tao? Dahil sa kahinaan mo. That's the reason. Sabi nga ho ng nabasa ko noon, sabi nung nabasa ko, weakness makes people fail. Dahil sa kahinaan. Dahil mahina ang loob, mahina ang isip, mahina ang pangangatawan, kaya tayo natalo. Isa-isahin po natin ang kadahilanan. Amen. Bakit natatalo ang mga tao? Because they fail. Sa totoo lang po, naniniwala po ako kung malakas tayo, Pilipinas po ibig sabihin. Kung malakas po tayo, hindi po tayo masasakop ng Spain.
Pangalawa, kung malakas po tayo, hindi tayo masasakop ng Amerika noon. Or, siguro sabihin ko, hindi tayo masasakop ng Japan. Kung tayo malakas lang. But you know, I know, during those times, mahina po ang Pilipinas. Kaya ho tayo nasakop na iba't ibang bansa. Una ay Spain, pangalawa Amerika, pangatlo ay Japan. Tapos ngayon po, kung tatanungin niyo ako, hindi ho pwedeng magtayo ang China sa Spratly nung kanilang mga tinatayo ngayon kung sakaling tayo po ay napakalakas. It will never happen. Amen? Alam niyo yan. Kaya nga po, nagtataka nga po kung maraming mga Pilipino dito nagagalit sa ating presidente, sa gobyerno dahil hindi tayo lumalaban. At ang gusto nila, girahin natin ang China. Pero hindi nila alam, hindi natin kayang labanan ang China. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano kalakas ang China. Kaya nga po, may nabasa pa rin ako, sabi, weakness turns people into slaves. Kahinaan ang dahilan bakit maraming tao ay nagiging alipin at tayo magiging alipin. Kung titignan po natin ang plano ng Diyos at kung susundin po natin ang plano ng Diyos, nyari, bakit pag binabasa nyo Biblia, ano sabi ng Diyos? Maging ulo tayo, wag buntot. Magtagumpay tayo, wag tayo matalo. Maging maunlad tayo, wag tayo maghirap. At kung may nabasa kayo na kung ipinanganak kang mahirap, hindi mo ito kasalanan. Pero kung mamamatay kang mahirap, ito ay kasalanan mo. Totoo naman po. Kung ipinanganak ka na mahina, hindi mo kasalanan yon. Pero kung mamamatay kang mahina, kasalanan mo to. And I discovered in the Bible, ang daming reason. Ngayon, kung tatanungin po niyo ako, meron bang reason para tayo maging malakas? Amen. Marami. Meron bang reason para ako matakot? Wala akong reason. Ang Diyos ho ang nag-uutos sa atin ngayon, be strong and of good courage. Huwag ho tayo matatakot. Kanina binanggit ko sa inyo, kaya tayo, hindi natin matalo ang China. Nagtayo sila ng mga kanilang mga building sa Spratly. Hindi natin magawa. Alam niyo kung bakit? Dahil mahina pa ho tayo. Pakita ko lang ho ito sa inyo. Between Philippines at China, ang populasyon ng Pilipinas versus sa populasyon ng China, ang Pilipinas po ay 100 million na po tayo. Alam niyo ba ang population ng China? 1 billion mahigit na po. Meaning 1:10. Isang Pilipino laban sa 10 Chino. Kaya population na lang, talo na ho tayo. That's the population of China. I don't know kung anong taon po yan, pero diyan pinapakita na napakarami ng China laban sa Pilipinas. Alam niyo ba kung ilang aircraft meron ang Pilipinas sa aircraft ng China? Ito po, 135 aircraft ang Pilipinas laban sa 2,942 aircraft ng China. Helicopter, ilan merong helicopter ang Pilipinas? 91 helicopter laban sa 802 helicopters ng China. O yung, hindi lang basta helicopter, ginagamit na helicopter panlaban. Actually, noong kinuha ko po ito, noon pa, nang hindi pa ho nakakabili, ito pa ho tayo noon. 0 attack helicopters meron noon. Ang China ay meron 200 helicopters. Ang tangke, merong 45 tangke. Ang Pilipinas, merong 9,150 tanks ang China. Submarine, wala hong submarine ang Pilipinas. Ang submarine ng China ay 68. Kung pag-iisipan po natin, gera, ang pag-uusapan po natin, wala hong magagawa ang Pilipinas laban sa China. Ulitin ko ho, ang ating pong pinag-aaralan ngayon, why be strong? Bakit tayo dapat maging malakas? So challenge ko po kayo, lalo ngayon tayo may edad na, bakit ba tayo, pastor, kailangan maging malakas? Number 1, may mga tungkulin tayo na hindi natin magagampanan kung tayo ay mahina. Never. Amen. Kung natatandaan po niyo noon si Moises, inutusan ng Lord si Moises. Ano ang sabi ng Lord kay Moises? Ilabas ang Israel sa Ehipto. Para ito matupad, kakailanganin ni Moises na maging matapang at maging malakas. Amen? Sa palagay niyo po ba, may ilalabas si Moises ang Israelita sa Egypt kung hindi po siya laging malakas? Hindi po. Bakit nailabas ni Moises ang Israelita sa Egypt?
Dahil kasi alam ni Moises, kasama niya ang Diyos at pinalakas sila ng Diyos. And that's the reason bakit malakas si Moises. Punta ko tayo kay Joshua na pumalit kay Moises. May utos ang Lord kay Joshua, ipasok ang Israel sa lupang pangako. Nangangahulugan po ito na dapat si Joshua ay dapat maging matapang. At sa totoo lamang po, kung inyong nalaman, ang dami kong kinalaban ni Joshua na kalaban. Hittites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, Jebusites. Tayo ho, marami ho tayong kakalabaning katatakutan. Hindi ko ho alam kung anong dapat ninyong katatakutan na dapat tanggalin. Pwedeng natatakot ka ngayon, ikaw ay matanda na. Pwedeng natatakot ka ngayon, paano ka pagka ikaw ay humina na. Paano ka kung ikaw ay iwan ng iyong mga anak? Paano ka, anong gagawin mo sa darating na araw? Kay Joshua, alam po ba ninyo kung ilang hari ang kanyang kinalaban? Kinalaban po niya ay 31 kings. Nilabanan ni Joshua. Bakit nagtagumpay si Joshua? Well, katulad po ng sinasabi ko kanina, kasama nila ang Diyos at pinalakas sila ng Diyos. Kung paano si Moises saka si Joshua, hindi iniwan ng Diyos, I also believe. Kung naniniwala ka hindi ka iwan ng Diyos, kailangan mo yan. At kung naniniwala kang palalakasin ka ng Diyos, gawin mo yan, sampalatayanan mo yan. Kaya ang kaibahan lang po natin noon, kasama nila ang Diyos, ngayon, nasa atin ang Diyos. Kaya lalo tayong dapat maging matatag, maging matapang. At kung meron man po tayong katatakutan na naghahari sa buhay po natin, isa-isahin po natin. Huwag po tayong tumigil. Ito kung panahon natin ngayon. Ngayon, may pandemya tayo. Pwede po ba na mamaya, gamitin nyo itong time na to, tignan mo kung anong katatakutan meron ka, kung anong meron kang dapat paglabanan, meron kang dapat talagang pagtagumpayan. Let's deal with it, one by one. Kung meron kang takot sa mamatay, deal with it. Hindi tayo dapat matakot sa kamatayan. Kung meron kang karamdaman na baka mamaya akala mo dadaling ka sa kamatayan, you have to deal with it. Ngayon, kunyari tayo may asawa, paano kung mawala na yung asawa natin, paano kung tayo tumanda na, tayo mga matatanda na, yung mga pamilya natin, may sarili nilang pamilya, yung ba'y kinakatakutan natin, we have to deal with that. And honestly, ang daming pangako sa Biblia, diyan ka kumapit. Kumapit ka sa Diyos na noon pa ay kasama nila, na ngayon hindi lang natin kasama, nasa atin pa. At ano ba ang mga pangako ng Panginoon Diyos na dapat natin panghawakan? Let me give you some of them na pangako ng Diyos. Kailangan kung ngayon naniniwala ka kay God, patibayin mo pa ang paniniwala mo kay God. Kung naniniwala ka sa salita niya, patibayin mo ang paniniwala mo sa salita niya. Kailangan, ito ay hindi lamang natin alam na pwede nating ituro, kailangan na-experience natin. Huwag mong kakalimutan na hindi ka nag-iisa. Amen? Kaya nga meron tayong Exodus 14:14. Ano sabi diyan? The Lord will fight for you and you shall hold your peace. Naranasan nila yan? Ngayon, kailangan ba maranasan natin? Yes! Naranasan ni Moises, naranasan ni Joshua, naranasan ni Daniel, naranasan ni Shadrach, Meshach, Abednego, at totoong na-experience sila today. Tayo, kailangan natin maranasan ito. Hindi lang natin dapat alam ito. Tayo ay parang nagbabasa ng Biblia na nakita natin paano tinulungan sila. But today, for us, hindi ho natin ito dapat mabasa lang, ma-experience natin. Isaiah 41:10, fear not, for I am with you, be not dismayed, for I am your God. Naranasan natin ito noon, may mga karanasan tayo, kailangan pa natin ito maranasan bukas, kailangan natin ito maranasan sa makalawa, kailangan natin ito maranasan till the end of our life. Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Tayo ba ay parang manonood lamang ng mga kasaysayan na ginawa ng Diyos sa kanila noon? Pagka dumarating ang Holy Week, meron tayong 10 Commandments, natutuwa tayong pinapanood that Moses was used by God. But brethren, tayo din, kailangan natin maranasan yon. Siguro hindi sa ganoong kadakilang kapangyarihan. Pero I believe, kailangan natin maranasan na talagang may Diyos tayo, na hindi lang natin alam may Diyos tayo, maranasan natin na meron tayong Diyos na kasama na naninirahan sa atin at ginagabayan any time of our life. Hallelujah. Ako, I'm so thankful dahil kasi may kanya-kanya tayong karanasan. Meron sa inyo magkakasakit.
Pagka nagkasakit kayo, I hope, I pray, maranasan nyo paano God saved you. God protected you. God healed you. Kung paano meron ka malalang karamdaman, malalang sitwasyon na talagang parang wala na tayong pag-asa. No, it's time for you to experience God. Kasi ang unang-unang sinasabi ng God, be ready to experience this. Be strong and fear nothing. Mula sa araw na to, anumang uri na katatakutan, meron ako, harapin ko yan. Because God told me to be strong. Kung meron kayong problem ngayon, pwede po ba? Problem sa pera? Problem sa iyong magiging buhay? Paano ka na? Paano pagka yung mga anak mo may pamilya na? Paano na kayo ngayon harap? Sa totoo lang, para maranasan mong God is alive. Lagyan mo na ng expiration date yung problema mo yan. Kung may sickness ka, lagyan mo expiration date. Dahil kasi ngayon mo kailangan maranasan totoo ang sinasabi ng Biblia. Hindi lamang mga salita na pinangahawakan natin na naganap sa kanila nung araw na pag tayo dumating doon sa kalagayan na yun, hindi natin mararanasan, no? You put an expiration date doon sa bagay na yun. And please, let me tell you, no matter what your problem is, don't nurse it. Don't curse it. Don't rehearse it. Just give it to God. And He will reverse it. And can I give you an advice today? Please, choose to be happy than sad. Choose to be strong than weak. Choose to love than hate. It's our choice. Amen? Kami po mag-asawa, nagkasundo na. Habang kami tumatanda, we will choose to be happy. We will choose to be strong, not weak. At habang kami nabubuhay, pareho po kami nag-pray. Lord, sabi namin kay Lord, it's our request na gawin mo kaming strong hanggang sa mamatay kami. Ayaw naming mamatay ng ganito. It's our prayer. It's our choice. Amen. Na kahit kami, Lord, matanda na, gagamitin mo pa rin kami. My wife is already 72. Malapit na po ako mag-65. And that's our prayer. Lord, gamitin mo kami kahit matanda kami. Huwag kaming maging istorbo, palabigat, naiintindihin. And we can pray about that. Kasi may mga promises naman tayo sa Bible. Do we believe the promises of the Bible? Yung po ngayon ang tanong sa atin. Pangalawa, are we going to be strong? I choose to be strong. I choose not to be afraid of anything. Salamat, wala na ho akong takot sa pagsakay sa airplano. Salamat, wala na ho akong takot sa sakit. Salamat, wala na ho akong takot mamatay. Salamat, lahat ng kinakatakutan ko talaga hong binil ko to with God. At salamat, may mga promises siya, and all of them today, by God's grace, by God's help, I praise God. Wala na ho akong kinakatakutan. At sa totoo lang, iba-iba ho tayo ng hinaharap. May hinaharap po kayo, meron kayong problema, iba problema nyo, iba problema ko, iba problema natin ho. But then, lahat po ito, inutos ng God sa atin. Be strong and of good courage. Be not dismayed, for I am your God. Let me end here. Papakita ko po sa inyo. Isang araw, meron daw pong professor pumasok sa room. May dala po siyang baso na may laman tubig, half empty or half full. Ang iba ho, akala nila, tatanungin ba kami ng aming professor kung ano ang nakikita namin. Yung iba nag-isip half empty, ang sagot. Yung iba ang inisip half full. So meaning, doon pa lang nakita nyo, iba ang kaisipan ng mga tao. Iba nakikita nila kalahating laman, half empty, iba naman half full. Nagulat sila nang tinanong ng professor ang katanungan, how heavy is this glass of water? Kung kayo pa tatanungin, may dala akong kalahating basong tubig. Hindi ko tatanungin kung half empty or half full. Ang tatanungin, how heavy is this? Actually, kung tatanungin niyo yung professor, ang pwede niya sabihin sa inyo, 8 ounces to 20 ounces ang laman nung baso. At nagulat sila nung sinabi ng professor kung gaano ito kabigat. Sa totoo lang, alam nyo, kung 1 minute mo pala hahawakan niya, kunyari, i-consider natin, yung laman ay problema. Magaang lang. Half full lang yan, magaang. Kung 1 minute mo hahawakan yung problema, hindi ka mahirapan. Pero kung 1 oras mo hawak yung problema, may sakit kang mararamdaman, may kirot, ngalay,
may madadama ka sa iyong braso. Pero lalo na kung one day, hawak-hawak mo itong basong ito, nakokonti lang ang laman, makakaramdam ka ng manhid, o wala ka ng pakiramdam, o sobrang ngalay na maranas mo. Anong lesson ang ibig kong ibigay sa inyo? The weight of the glass doesn't change, but the longer I hold it, the heavier it becomes. Sa umpisa, wala yon. Pero habang tumatagal, na hawak-hawak ko yung problema, habang iniisip ko yung problema, habang pinapahintulutan ko yung problema na mag-control sa akin, the heavier it becomes. My challenge is this. So kung may problema ka, solve mo kagad. Huwag mong pagtagalin. At ang sabi ng Diyos, be strong and fear nothing. Mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. I pray to God na habang nagkakaedad po tayo, hindi ho tumatandaan, nagkakaedad, wala ho tayong kinakatakutan. At kung meron man ho tayong kinakatakutan, solve na ho kagad natin. Huwag ho natin paintulutan. Any kind of fear should not be in us, with us, and taking control of us. Kung tayo po'y tumatanda, kung yan dan, kinakatakutan din po natin, wag ho. Una sa lahat, may Diyos tayo, may salita tayo. Mag-pray po tayo. Panginoon namin Diyos, salamat po ng marami na kami ay pinapaalalahanan mo to be strong and of good courage. I believe, Lord, mas lalo ka namin kailangan ngayon. Kailangan ka namin bukas. Kailangan ka namin sa darating na araw. Ang prayer ko, Father God, ay wag lamang namin alam ito, na pwede naming ituro ito. Pero Lord, maranasan namin. Dahil kasi, Father God, through the testimony namin, ikaw mismo nagsabi, doon namin kayang ma-overcome ang lahat. So, Father God, thank you for today. Thank you for blessing each and every one of us. And thank you, Lord, hindi kami natatakot. Thank you, Lord, wala kaming katatakutan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning po, mga kapatid. Amen. Amen. Good morning. Thank you. Thank you, Lord. Thank you for the message. Iwan ko na po kayo kay Mrs. ko. God bless us all. Bye-bye po. God bless po, God bless you, Pastor. Pastor. Bye po. Thank you, Pastor. Welcome po. Sige, Pastor. Ay, ako po, lobat na ako. Ano ba ito? Ba't bigla naglobat? O, i-charge mo. Isasak mo. Na agad. Charge mo. Oh, teka nga, sandali. Oo. Lipat ako. Sige po. Kanina po, may dumating po sa akin habang nakikinig rin po tayo. Ang salita ng Diyos po, pagka talagang dumating sa puso mo, hindi lang sa isip mo, mananamnam mo ito, mararanasan mo ang realidad talaga. Katulad po, no, maraming katatakutan ang tao. No? Hindi lamang po si Pastor, kundi ang bawat isa sa atin, kanya-kanya po tayong ng katatakutan. Pero sasabi po sa 2 Timothy, ang fear po pala ay espiritu. Spirit of fear. Hindi ibinigay sa atin ng Diyos. At meron siyang espiritu na ibinigay sa atin. Espiritu ng kapangyarihan. Espiritu ng pagmamahal. Espiritu ng sound mind. Amen po. At since po tayo ay sabi, spirit being, mararanasan mo talaga na kung malakas ang discerning spirit mo, yun na yan. Kaya mo yan utusan na huwag manatili sa buhay mo. Ito lang po, ako din po may mga katatakutan, pero hindi po nakakapanaig sa akin ng takot. You know what? Since po hindi pa ako mananampalataya, meron na po ako nasa isip at nasa puso, ang Diyos ay buhay. Kaya po noon parating sinasabi ni Pastor, kung ang tapang mo, hindi doon sa matapang ako, kundi alam ko kasi ang Diyos ko kasama ko. Tapos lalo kung ako ay naging born again. Kaya noong kung nagkaroon kami ng deliverance ministry, noon nagkakaroon yun. At totoo po, naka-encounter po ako personally ng iba-ibang klase ng demonyo. Lalo na po noong inassign kami ni Pastor ng aking anak na si Grace, kasama ko ng prayer meeting po namin sa Maragondon, ang dami ko po doon na-meet. At isang bagay din po ang parating natutunan ko. Yung Joshua 1:9,
Alam niyo po ba doon, bibigay ko po sa bawat isa sa inyo yon. Kanina, narinig niyo yon. Ang sabi po sa Joshua 1:9, have I not commanded you? Diba? Have I not commanded you? Be strong and good courage. For the Lord your God is with you wherever you go. Okay? So, ngayon po, sabi nga ni Pastor kanina, noted, ano yung at this present, natatakot ka? Natatakot ka ba? Alin pa sa mga may asawa? Natatakot ka ba na ang asawa mo ay ma-disrespect mo, ma-displease mo? Natatakot ka ba pag nagagalit siya? O natatakot ka sa anak mo, baka magalit, hindi ka maintindihan? Mga takot po yun. Sometimes akala natin takot ka lang doon sa problema, pero sometimes talaga different kinds of na tao merong mga dumarating sa iyo. Isang bagay po ang binigay sa akin ng Lord, gising pa lang sa umaga, the blood of Jesus is nakakover sa iyo. Hindi mo po maaalis na hindi ka talaga matakot. Kasi nature po ng flesh yan eh. Pero hindi po dapat nagtatagal yan. Yes. Di po ba karamihan sa mga tao, ikaw, pag may nakita kang unusual, ganyan ka kaagad, natatakot ka kaagad, pero hindi po dapat nananatili yun. Because yung Jesus na nasa iyo, yung Holy Spirit na nasa sayo, malakas po yan. Kailangan mo lang, ito po yung natutunan ko na nais ko din sabihin sa inyo, istabilisado ka, particularly doon sa sinabi ng Diyos, tungkol doon sa huwag kang matatakot. Pangalawa, isipin mo, yung takot yan, espiritu yan, kaya mo yan paalisin. Ang isang fear lang po na nasa sa atin is yung fear of the Lord. Hindi po ba? Yung reverence natin sa ating Panginoong Diyos. So, ngayon po, sa mga sandaling ito, ikaw, after na marinig mo yung message, meron ba bumabagabag sa yung katatakutan? Takot ka magkasakit? Takot ka sa pagtanda? Takot tumanda? Takot mangit? Hindi, tinanggap ko na yun. Tinanggap ko na yun na talaga tayo tumatanda. Tatanda ka, pero hindi mag-aano yung iyong isipan. No? Oo. Yung pinagpapray mo na lang. Oo, at saka hindi ka manghihina. Hindi ka burden sa mga kasama mo sa buhay. Pwede po yun. Isang bagay po na parating sinasabi sa atin ng Lord, from your heart, declare mo ang promise ng God sa iyo, it will really come to pass. Totoo po yan. Ngayon po, sa ating patuloy na pag-aaral, parati tayong binibigyan ng Lord ng pagkakataon na makarinig ng kanyang salita. Sample lang po, why do you go lala, no? O isip mo, yung word na talaga naging revelation sa iyo. Tapos, yung matter mo to, yung matter mo, parati mo sabihin. So, walang dating. Pero, pag araw-araw lang sinasabi ng salita ng Diyos, na i-establish yan dito sa puso mo, and then, kita mo ang outcome. Yung pala, na naging estabilisado ka na doon. Okay po? Ngayon, tayo ng sandaling introspection po sa akin. Ang katakot. Ang pwede mo. Takot ka mawala ng pera. Takot ka mawala ng trabaho asawa mo. O ikaw, mawala ka ng trabaho. Deal yan sa kita ni. Halimbawa, sa'yo, Mirna, meron kang negosyo. May kinatatakutan ka ba na sa susunod ng mga taon, ganito, ganyan, hindi na magiging ang negosyo mo? No? Kami, no? Isulat mo, pagkatapos ilagay mo, opposite nun, yung word of God na pinramis sa'yo ng God. Tapos, parati mo yang sabihin, nagawa ko po yan. Kaya po, nitong mga nakaraang araw, alam nyo, pag kayo po ay naging witness o nakagkaroon ka ng testimony sa Word of God na naging totoo sa iyo, ang lakas ng anointing mo dyan. Anointing mo yan, nagbibigay kayo ng authority para sabihin sa mga tao kung ano yung ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen po? O sige, meron tayong sample. Pagin ko sandali si Ate Blanca. Alright. Ano yung malakas na malakas sa loob mo, yung alam mo may authority ka na pag sinabi mo yung salita ng Diyos na yun, magiging totoo kasi naranasan mo. Anong salita ng Diyos yun?
Oh, yung the Lord will provide for all of my needs. So, pag Sa yan, Ephesians. oo, Mm-mm. pagka sinabi mo yan, alam na alam mo kung sakalit darating ang pagkakataon na wala ka, ang Diyos magpo-provide sa'yo. To provide sa akin. Mm-mm. Alam Estabilisado ko, ka dyan. proven, kumbaga talagang established sa akin yun na pag ako nangailangan, alam ko na magpo-provide sa akin si Lord. Eh. Yan. So, wala kang takot sa kakulangan. Wala akong takot sa kakulangan. Yan. Kasi lalo kahit anong mapunta ako dito, na-establish na rin na yung dahil hindi naman talaga mayaman si Roy. Although nagpo-provide siya sa akin, no? Na kaya lang hindi ba yung kamukha nung dati na kumikita ako na pwede kong bilhin kahit anong gusto ko kaagad, yung bang gano'n ano. Dinevelop na sa akin ni Lord na tinanggap ko na yon na masaya na ako ngayon na kahit hindi ko nabibili yon or yung gustong-gusto ko. Pero biglang ngayon, lately nga, bigay siya, bigay. Kapag gusto kong bumili, bumili ka. Tsaka natuto akong bumili ng, kahit sa clearance sale, masaya na ako doon. Tingnan mo yun. Okay, totoo po yan. Binigyan na ako ng kasayahan ni Lord. Kahit clearance sale yan. Magaganda pa. Ikaw, Sister Ludi, ano yung sa palagay mo na hindi mo na kinatatakutan ngayon na deal sa'yo ng Lord? Baliktarin natin huwag yung negatibo, yung positive. Positive. Mm-hmm. Ay, wala. Asa na? Asa na si Mariko? Oo, Lud. Nakamute ka. Ayan na. Yan, Okay na. Ayan na. sa amin ngayon. Ulitin mo yung question mo. Ayan na. Ako ay bata pa ay talagang takot ako sa multo. Takot talaga sa multo kasi maliit pa ako ay malaliit pa kami. Yung tatakutin ka, wag ka ba dyan, may multo dyan, kukunin ka, mga ganun ba? So na-establish sa heart ko, sa mind ko na takot ako sa multo. May But when multo. nung ako ay napunta sa sa Saudi Arabia at nabalitaan ko namatay yung anak ni Blanca na tumira dito. Hindi mawala sa isip ko yung parati kong nai-imagine yung na nag-hover dito sa bahay yung espiritu ni Arby. Ni Arby. Hindi ako mapagkatulog kasi natatakot ako kasi baka na pagpasok mo ng kwarto nandiyan siya. Takot ako talaga sa multo. But merong sa aming pastor doon sa Saudi na nag-deliver ako diyan. Na magmula nung narinig ko 'yon, yung truth na pag ang isang tao ay naka Kristo, kahit ano mangyari sa buhay mo, mamatay ka man, your spirito goes back to the Lord na nagbigay sa iyo. At ano pa ang iisipin mong espiritu na nakakalat sa mundo? Wala na mo, hawak na ng Diyos. Whereas, mga tao nga na wala namang Kristo at hindi tinanggap si Jesus Christ, ay yun ang magulo ang espiritu. Kasi nga, wala silang Kristo. So, ang laking bagay na na itulong sa akin nung katuruan na yon na na-share sa akin ng isang pastor. Ngayon, I really believe na I have been delivered from that fear. Talaga dala-dala ko hanggang sa na ako, matanda na ako. Doon lang ako sa Saudi Arabia na deliver. And from then on, I was I really believe it in my heart na deliver na ako doon. At ako'y nakakapag-isa na ngayon kasi never ako na hanggang sa kabataan, hanggang sa tumanda ako, hindi ako pwedeng mag-isa. Hindi ako pwedeng napapag-isa sa kwarto na matutulog. But the Lord has dealt with it. Ngayon, basta lalo na pag umaalis na si Pepe, mag-isa, patapos na lang declare, Lord, wala man akong kasama kita dito. So, that is my only declaration na, Lord, hindi ako napapag-isa dito dahil kasama kita. Amen. So, ganun. Amen. Amen. Meron lang akong sabihin sa iyo, Ludes, no? Nung nasa deliverance kami, alam mo ba, walang kaluluwa na pag namatay ka, babalik. Kasi nasa Matthew yan, yung sinabi ni Jesus Christ, yung mayaman at saka yung ulubi, di po ba? No?
Tapos, alam niyo pa kung sino yung bumabalik? Nagpapanggap po, demonyo po yun. Yung nasa deliverance kami. Mhm. Yun po yung teachings na yun. Kasi once na namatay na yung tao, sabi nga po ni Jesus, kasi hindi na siya babalik. Kasi meron na siyang pinaglagyan. Pero meron na naman pong katuruan sa ngayon, yung school of thought na sinasabi nila na 40 days kung si Jesus Christ ay narito sa lupa, Nari sa pag lupa. namatay ka, 40 days ka rin na namamasyal sa mga Mamasyal. pinupuntahan mo sila. Sabi nila, pagka namatay, may dumadalaw. Ano po? Kaya merong mga katuruan na ganyan. Pero sa lakas ng nasa Hindi. the one who is great, not the one, Greater is He that is greater in is you. you, greater is He that is in you. That is in you than he that is in the world. Hindi ka talaga matatakot. Meron akong sabihin sa'yo, Lods, no? Pagka halimbawa, yung mga multo-multo na yan, alam mo, ano yan eh. Minsan, paano ko masabihin sa'yo na hindi. Bakit sabi mo, hindi ka na natatakot. Di ba? Ano? May mga times kasi, na pag kami namatay, no, nagpapakita. Familiar spirit. Sabi naman ng isang katuruan, yun daw talaga yung namatay. So, dalawa yung ano ang gagawin mo? Malalaman mo pagka demonyo, no, madali mo siyang paalisin. In Jesus Christ name. Takot sila, lalo na sa power ng blood. Pero pagka yun na yung tao, hindi mo siya pwedeng kausapin. Kasi wala naman ganun sa Bible. Wala siyang biblical record. Kaya yung natutunan mo, tama yun, isisettle ka ng katuruan ng Panginoong Diyos na hindi ka dapat matakot. Paano kung halimbawa, makita mo, anong gagawin mo? No? Stay put. Huwag ka tumakbo. Stay put ka lang. Tama mo, Diyos. Magtatalokbo. In Jesus' name, lumayas ka. Wala po yun. Dalawang bagay lamang po yan parati na natatakutan ng kamaliban po sa mga material things. Ano? Kayong kahinaan. Pero karamihan talaga sinabi ni Ludi, maraming takot sa ghost. Maraming takot sa multo. Pero hindi po yan totoo. Demonyo. Totoo. Okay po. O sino pa po sa inyo gusto mag-share? Medyo positive. Okay. Sino po sa inyo? Na-deal mo na ngayon na hindi ka na talaga natatakot. Hindi ka natatakot sa kawalan, katulad nga sabi ni kanina ni Sister Blanks, God's rights. Mga promises. Sige po, kayo, Malu. Ikaw na, Malu, go! Ako ba? Hindi kasi. Ako, yun din, nung maliit din ako, hindi maliit eh, malaki na ako eh, kaya ano na ako nun. Takot din ako sa multo. Pero nung nabuhay ko, yung nakakilala ko sa ano, talagang pinatayan pa ako ng ilaw eh. Nagtatahi ako. Sabi ko, ikaw, wag mo, tigilan mo ako, wag mo akong takutin. Gumanon ako talaga. Kasi Christian na ako noon. Na ano na ako. Hindi na ako takot. Eh noon laging, doon kasi sa panahon namin, doon sa tinitira namin, merong nakikitang mama ko yung sinasabing white lady, tsaka mga bed spacer namin, gano'n. Basta maraming kwento na gano'n-gano'n. Kaya ako, talagang nanginginig ako sa takot. Talagang nag-chill ako dahil duwag na duwag ako. Pero nawala yun. Talagang sabi ko, huwag mo akong takutin, hindi ako natatakot sa'yo. Parang gano'n. Yun, ano ko yun. Tapos ngayon naman, ito naman, yung sakit. Ako, Yung thyroid. do ito, hindi ako natatakot. Alam ko, mawawala yan, matutunaw yan. Dahil pinag-play ko yan. Takot din ako sa utang. Kagaya ngayon, takot akong mabaon sa credit card. Pero alam ko, malulusutan ko to. Kasi itong credit card na ito. Wisdom, no? At saka determination sa mga credit card na yan. Kasi alalahanin mo lang, pag nangutang ka, paano mo siya babayaran? Kasi yung iba, basta nag-credit card, hindi naman alam nila, mas malaki yung expenses kaysa dun sa receipt. Di po ba? So, i-balance para hindi ka... Ngayon may problema po kasi ako sa credit card ngayon dahil malayo ako, hindi ko dahil
lumaki, hindi ko alam bakit kaya yun, wala ako email, kaya yun medyo na problema ako. Alam ko, pero malulustan ko ito. Oo, Risha. ng wisdom sa Lord. There's God nandun sa akin. I-track mo lang siya para hindi ka magkaroon ng... Kasi matatakot ka Tawag niya. daw si Alfred sa'yo. Okay Opo, po. kasi hindi ko alam yung wala. Iwan ko kasi to sa'yo, baka hindi ko biglang tumawag. Yung ganun. Saka, walang contact nga. Yun ako nahirapan. Pero, matatapos ko Pagin yun. natin yan sa Lord. Okay po. Meron pa po. Sige, Sister Mirna. Ako naman, naka-experience ako na tinatadtad ako ng baril, hinahabol ako ng magnanakaw ng binabaril ako. Tapos ako hindi natakot kasi na-recite ko yung though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because No God was with evil. me. So na-experience ko yun. Oo, meron talagang tulong ang Espiritu ng Diyos na salita mismo niya na ibibigay sa atin. Ano, may naano ka mo na paginipan mo yon o ano? Hindi, di ba pinagbababaril ako? Di ba binaril ka noon? Oo, yung isa yung ano. Oo. So yan ang aking ni-recite. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Hindi ako matatakot kasi God is with me. Hindi ako natakot. Totoo, marami tayong ups and down talaga na ganyan. Okay po. Kung wala na po, hilingin po natin kaya ang Doktora Pe, kung after na meron ka pang testimony, pwede mo ba tayo pag-pray? Hindi, marinig po. Saan na ba siya? Wala. Walang bo. Nasa car siya Nandiyan siya kanina eh. Asa kotse eh. Anas, hindi. Ayun. Bahay. Siya ba yun? Oh. Hindi, kanina nasa kotse siya eh. Wala daw siya, wala daw siya. Oo, okay, si Arlene na lang. So, Arlene, are you ready? Okay. Sige, anong tawag dito? Palayasin mo yung mga espiritu na yan ng katatakutan. Ay, ganito po, Ate Cora. Ano ko lang. Sige. Merong 2 words, actually 1 word na sinabi si Pastor kanina. Na sabi niya, do not let fear control you. Okay? And I understand that because there are situations in our lives na yung fear na yan, pag kunwari may situation ka, natatakot ka, actually yung control na yon kino-consume ka. Right? So, in order for me to get over na kasi at first ma-fear ka, na-control ka na, no? Tapos nakukonsume ka na kasi umaga pa lang pagising mo, yun na naiisip mo. Pag kumakain ka, yun pa rin ang iniisip mo kaya hindi ka makakain. Matutulog ka na, hindi ka makakatulog kasi yun pa rin. So everything about you and about your life is consumed by your fear. So I realized na katulad ng sinabi ni Pastor na hindi dapat tayo matakot because sinabi ng Lord yun sa atin that we should not be fearful because He is with us. Now, meron isang word na binigay sa akin si Lord na yun ang nagbigay ng strength sa akin whenever I am facing fearful situations. And that is in Isaiah 54:14. Sabi niya, in righteousness, you shall be established. You shall be far from oppression, for you shall not fear. And from terror, for it shall not come near you. So yan ang aking prayer para sa ating lahat. That we shall all be established in the Word of God. We shall all be established in His righteousness. So kung ano man ang binigay ng Panginoon para sa atin, we are taking it for us, i-claim natin at kahit na anumang oppressing spirit ang dumating sa atin, like fear, lahat ng sickness, lahat ng depression, mental disorder, whatever, ay hindi ito mangingibabaw. But we will be able to overcome because we are established in the righteousness of God. Okay? Okay, meron pa akong darudutong ko dyan. Yung isip mo kasi, ay madalas nagko-control ng sitwasyon at natatangay ang emotion mo. So, meron sinasabi dyan sa Philippians 4:8, whatever is true. Tingnan mo kagad, true ba yan? Whatever is pure. Whatever is lovely. Whatever is lovely. Whatever is praise of worthy. Imi-meditate mo lang yan. So, sasalain mo whatever na sitwasyon o bagay na dumarating sa'yo. Kasi ang madalas niyan,
Alam niyo ba, minsan, hindi ka naman dapat talaga matakot, pero isip mo lang pala yon. Yes, tama. Mm-mm. That's Amen. isip mo lang yon. Pero pagka na-refocus yung isip mo, na-renew yung isip mo, hindi ka na matatakot. Amen. Kasi ang ano doon problema ko minsan yung pag-iisip Iniisip mo na hindi pa nangyayari, iniisip mo na yung future. Yes. Parang Imagine. ganon. Ina-imagine mo na, oo, tama ka Brain doon. imagination. Oo. Iniisip mo na, baka, yung mga baka-baka, yung mga ganon. Oo, Oo. totoo yan. Oo. Kaya yun ang Of the mind. deadly. Kaya kailangan talaga natin to be filled by the knowledge of God. Yan. Amen. Understand. Okay. Sige. Stop. Okay, let's close in prayer. Okay, Lord, maraming salamat sa word na binigay niyo sa amin ngayong umaga, that we should always be strong and courageous, oh God, that no matter what we face in our lives now, whether it's the COVID, sickness, mga financial loss, mga disorders sa aming pag-iisip, lahat ng ito, Lord, are negative already. Wala na to. We cannot accept them because they are all lies by the enemy. Therefore, Yes. Lord, we will be strong and courageous, holding on to that promise, your promises, your word, na hindi nyo kami pababayaan, hindi nyo kami kakalimutan. Lord, maraming salamat at ang inyong presensya ay aming panghahawakan. You are in us. Hindi lang kayo, iisa Lord, tatlo kayong na humahawak sa amin. So, is there anything else that we should fear? Nothing, oh God, for you are with us, Lord. So we just praise you for the truth, Lord, this righteousness that is being established in our lives, and that no fear, no terror shall come near us at all. In Jesus' name. Thank you, oh God, for your word. We just give you back all the glory and all the praises to your Son, Jesus. In addition po, Father God, lahat po ang bawat isa sa amin sa ngayon, kanina na pag-usapan po namin kung ano po yung negative ng fear at saka yung positive ng fear. Father, thank you so much sapagkat ikaw yung aming tatay at Diyos na nakakaalam ng aming problema ng lahat-lahat sa aking buhay. Katulad po ng sinabi ng kapatid na Arlene doon sa Isaiah 54 na yan, tunay po na kailangan sa amin ma-settled, ma-establish sa iyong word. Meron kaming kasama dito at nais ko din pong dalhin na sa iyo ang kapatid na Lynn at saka iba pa po naming mga kasama dito. Father, thank you sapagkat through your wisdom na ibinigay sa kanila, malalaman po nila ang dapat na gawin at hindi po yung mga bagay na dumarating sa kanilang buhay. I Father God, that anointing of strength, that anointing, Father God, na nagbibigay po ng kapayapaan sa bawat isa. Ikaw po ang may sabi sa amin, Lord Jesus, na yung peace ay iniwan mo sa amin at ibinigay mo na ito sa amin upang ang aming puso ay hindi matroubled. Needed po ito ay manlupay. Salamat po sapagkat mahal na mahal mo itong mga kapatid kong ito. Habang araw-araw po ay nagkakaroon kami ng edad, numbers lang yan, Father God. Pero yung kalakasan na nanggagaling sa iyo ay siyang mananatili po sa kanilang mga buhay. Salamat po ang Diyos. I bless them at parati nilang maranasan that your presence po abide bawat isa po sa kanila. Thank you, Lord God Almighty. Thank you, Lord Jesus. In your name po. Amen. 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 Thank you. Amen po. Welcome. Thank you. Thank you. Thank you, Ticora. Meron na akong nakuha ko na. Tinago ni Imelda. Ano? Natago ni Pila. Imelda. Pagdating dito, Alin? makita. Etong ganito ho. Kasi pag wala ito, parang hindi nyo ako marinig. Yes po. Pero ngayon po, narinig. Okay na po. Narinig nyo na ako. Sige po. Thank you po, Ticora, Pastor. Nasa bahay ka na, Pe? Oh, dumating ka.